ating tatalakayin mga kapatid is about the effects of Bible reading. Okay, the effects of Bible reading. Ito po ang dahilan bakit tayo may Bible study. Okay, at ito po yung dahilan na meron tayong pag-aaral ng Bible. Okay, hindi tayo pupunta dito every Monday para mag-usap ng mga chismis or mga sinong bagong girlfriend ni Daniel Padilla. Hindi yun ang ating priority, no? Hindi yung ating reason ng ating fellowship. But we are to talk about the Bible. And we will talk about gaano po ka-life-changing and ka-powerful pag magiging ugali mo ang magbasa ng Bible. According po sa study, according sa statistics, yung mga tao po na nagbabasa ng Bible at least 4 times a week. Okay? 4 times a week na nagbabasa ng Bible. Number 1, bumabagsak ang loneliness ng 30%. Wow. So kung malungkutin ka na tao, magbasa ka ng Bible. Dahil mababawasan ang iyong lungkot. Hindi ibig sabihin na hindi ka na malulungkot, pero mababawasan yung tendency na ikaw ay maging malungkot pag ikaw ay nagbabasa ng Bible. Ang anger issues ay bumabagsak ng 32%. O yung mga magalitin dyan, yung mga high blood, no? Mga may init ulo. Kailangan nyo magbasa lagi ng Bible. Buwababa daw. Nakatingin si Pastor ay kaya Greg. Okay. Ang bitterness, no? Ang pagiging yung nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo, bumabagsak ng 40% pag nagbabasa ka ng Bible. Yung spiritual stagnation, yung feeling mo na stuck ka na spiritual, di ka na lumalago, nababawasan ng 60% pag lagi tayo nagbabasa ng Bible. Yung panonood ng pornography ay nababawasan ng 60% pag lagi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi hindi mo naman kayang manood ng pornography after mo magbasa ng Bible. Hindi yun kakayanin ng konsensya mo. So, and then, ang lakas ng loob na mag-share ng faith ay na-increase ng 20%. Lumalakas ang loob mo na i-share ang na-experience mo sa Word of God. Kahit mahiyain ka, no? Kahit introvert ka, lumalakas ang loob mo na i-share ang salita ng Panginoon by 20%. Ito lahat mga kapatid ay statistics na nagre-reflect na ang tao talaga ay kayang baguhin ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. There is power in the Word of God. We will change when we study and obey the Word of God. Bible reading can positively shape your life. Ang pagbabasa ng Bible ay dahan-dahang makikita mo yung magandang bunga niyan. Sa pakikisama mo sa tao, sa ginagawa mo, it will shape your life. Now, para hindi nyo isipin na gawa-gawa ko lang, kumuha tayo ng ilang testimony ngayon, no? Kung paano kayo nabago ng Bible reading. Gusto kong tawagin una yung asawa ko, kasi nakita ko talaga yung pagbabago sa kanya sa Bible reading. Dahil kilala ko siya nung boyfriend-girlfriend pa lang kami. At ngayon na nakikita ko siya na nagbabasa ng Bible, nagde-devotion. So, i-share mo nga, Sister Princess, paano nabago yung life mo sa Bible reading. Praise the Lord. Kasi ako, growing up, Christian na po kami, pero hindi naman ako yung talagang nagbabasa ng Bible. Kasi, you could be a Christian, pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Pero as time goes by, nung nagka-age na po ako, around 20 plus pa lang, doon ako nag-start na mag-read ng Bible talaga, ng reading it, meditating it. At times, hindi ako araw-araw. May time na may lapses po ako sa pag-read ng Bible. Hindi ako perfect straight na nag-read ako in a week talagang ganun. Pero, when you start to really read the Bible, actually you can read, but mas maganda rin na minimeditate mo talaga yung word ng Panginoon.
And yung effect niya sa life ko, sobrang life-changing. Ewan ko. Kasi whenever I read, a lot of times, nangungusap talaga yung Panginoon directly to me. Na hindi ko naman di naman alam ng Bible na ito yung sitwasyon ko, ganyan-ganyan. Minsan, may mga scriptures na nagsasabi na, be patient, tapos nag-away pala kami kanina lang. Alam niyo yung ganon? Talagang, May illustration agad. yan, yung directly kang kakausapin, na parang you were talking to God talaga directly through the words. And, nabago ako nito kasi, when you read the word, there is a spiritual thing na nangyayari. And yung battle mo, na kumbaga, yung battle sa realm between the flesh and the spiritual thing, we're fighting na against the will of the flesh or the will of God in your life. Talagang, it's really different. It's a different life when you read the Bible. And marami kasing learnings, maraming wisdom, praise the Lord, na makukuha ka sa Bible. Na dati nilalakaran mo to, ngayon ayaw mo na kasi yung heart mong kinukonvict ka. So yun lang. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sister Praise. Kala ko, tuloy-tuloy mo na magpipreach. Medyo kinabahan ako. Praise God. Pero marami na siyang testimony, mga kapatid. May testimony pa yan siya noon na down siya, malungkot siya. And then pumunta siya sa isang mall doon sa Pinas pa yun. Hindi ko na. And then pagkabukas niya agad ng Bible, ang nabasa niya yung John 14:1. Let not your heart be troubled. Wag ka mag-alala ang puso mo. Talaga iyak siya mga kapatid. No, iba yung power ng salita ng Panginoon. Si Pastora baka meron din gusto mo. Alright. Amen. 15 years old ako na dito sa gawain na ito. Nung mabasa ko ang Biblia, tama yung statistic. Cause it falls your sadness, yung bitterness, yung angry. Tapos, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, higit sa lahat, sa relihiyong kinaroroonan namin ng tatay, ng pamilya namin, nabuksan yung isip ko sa salita ng Diyos. Eye-opening, tapos nagbigay ng way, yung paraan ng kaligtasan natin. Kasi, tama rin yung sinabi ng salita ng Diyos na meron tayong mga kanya-kanyang paraan. Pero, nung mabasa ko ang Biblia, yung salita ng Diyos, nag-change talaga. Nagbago, mga kapatid, sa pananaw ko patungkol sa Diyos, saka yun sa paglilingkod sa Panginoon. To the point na ang tatay ko ay nagkaroon ng, hindi ko alam kung bitterness yun, kasi ang sabi niya, mas mahal ko raw ang Diyos kaysa sa pamilya ko. Ganon ka powerful yung salita ng Diyos nung mabasa ko ito. Yun. Praise God. Palakpakan natin. Amen. Alam ko marami pa dito, may ibang testimony, pero we can share it, mga kapatid. No? So, let's go. Number 1, ano ang effect ng Bible reading? Amen. So, ito pong number 1. Number 1, you get to know God. Makikilala mo ang Diyos. Wala ko ibang alam na paraan na makilala mo ang Diyos apart sa kanyang mga salita. Okay? Although meron tayong napakadaming resource dyan sa internet ng mga preachings, mga podcasts, pero hindi nila kayang tumbasan yung quality effect ng ikaw mismong magbasa ng Bible. Actually, dapat nga hindi yung preaching ng Sunday ang basihan natin na magkuha ng Word of God. Dapat yung preaching ng Sunday, confirmation na lang ng nabasa mo. Na tuwing magsasalita si pastor, nandun ka sa upuan, nabasa ko yan Tama yan nabasa ko yan Kasi pag hindi tayo personally, nagbabasa ng Bible, baka kung sinong mapanood mo sa internet na nagpipreach, malilin lang ka
false prophet pala yun, naloko ka, kasi wala kang knowledge dito. So, kailangan matuto kang magbasa sa sarili mo. Iba yung narinig mong preach, iba yung ikaw mismo nakabasa at nakita mo talaga, mga kapatid, sa Bible, yung nakasulat doon. Praise God. So, ang generation natin ngayon ay confused kung sino ang Diyos, ano ang Diyos, at halos confused na nga sila sa lahat ng bagay. Marami ngayon confused na sa ano bang purpose ng buhay nila. Confused sila ngayon. Hindi ko alam dito, pero dun sa Amerika, confused sila sa gender nila. Hindi nila alam kung lalaki ba sila o babae ba sila. Sila daw ay babae na nasa katawang lalaki. Parang ganon. Sirena, kumbaga. At ang daming confused kung ano bang mangyayari sa tao pag namatay. Maglalaho na lang ba siya o magiging multo siya o pupunta siya sa ibang aspeto. So, maraming confused, mga kapatid. The reason why sila ay confused kasi ayaw nilang maniwala dito. Nandito ang sagot, mga kapatid. Sabi nga ng isang quotation, don't tell God He is not speaking when your Bible is closed. Huwag mong sabihin na hindi nagsasalita ang Diyos na hindi mo naman binabasa to. Meron pa ngang cartoon picture sa Facebook na may lalaki nakaganon sa langit. Kausapin mo ako, Lord. Speak, God. Tapos may malaking kamay galing sa langit na inabot na Bible. Nandito lahat, mga kapatid. Amen. Lahat ng anything that we want to know about God ay nandito po sa Bible. So that's the main purpose ng Bible study. Bakit tayo may Bible study, Brother Moses, every Monday? Para makilala ang Diyos. Hindi para makilala ang EOC, hindi para makilala ang UPC or UPCI or UPCNZ, hindi para makilala si Pastor Peter, kundi para makilala ang Diyos. That's the first point. Number 2, your mind is renewed. Okay, your mind is renewed pag tayo po, mga kapatid, ay nagbabasa ng Bible. By the way, mga kapatid, dun sa first point ko, you get to know God. Ang ating scripture reference doon ay John 5:39. Sorry, nalagpasan ko. John 5:39, basahin ko muna, mga kapatid. Praise God. John chapter 5, verse 39. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. It is this that bear witness about me. Bakit tayo naniniwala? Tayong mga Christians, bakit tayo naniniwala na may Diyos at yung Diyos ay si Jesus? Because we believe what the Bible says. We trust that the Bible is the only and the final authority ng lahat. Praise God. So, yung pangalawa is, marirenew ang mind mo pag nagbabasa ka ng Bible. Basahin natin ang Romans chapter 12, verse 2. Hiling ko si Ninong Joseph. Read Romans 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang Yan. mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. So, kailan lang daw po mababago ang tao, according sa nabasa natin? Sa pagbabago ng kanyang pag-iisip. If you want to change your life, change your thinking. Amen. Change your mind. Because you are who you think you are. So, sabi nila, magbabago akong buhay pag may bago akong bahay. Ayan. Okay, magbabago akong buhay kung may bago akong sasakyan. Magbabago ako ng buhay kung may bago na akong asawa. So, hindi doon nakadepende ang pagbabago ng buhay. The only time na mababago ang buhay mo, when you change your mind. Pag yung isang millionaire or business-minded na tao, kahit gawin mong pulubi yan, bigyan mo yan ng 3 months, may pera na naman yan.
Kasi yung kanyang mind ay business-minded. Pero ang isang mind na puro lang gastos, puro lang ano sa kanyang pera, kahit bigyan mo yan ng 1,000,000, wala pa sigurong 3 weeks, ubos na yan. Right? Hindi yung anong meron sa iyo ang magbabago sa iyo. Yung nasa loob, ito, mga kapatid. Kaya noon, nung panahon noon, pag may mga matatalino, pinapatay sila kasi powerful ng mind, it can change people. Sabi nila, hindi dapat si Jose Rizal yung bayani, sulat-sulat lang naman yan. Si Andres Bonifacio, ang naikipag laban doon. Pero nagsimula kasi sa mind ni Jose Rizal na yun yung nag-trigger na magkaroon ng revolusyon na hindi tayo dapat maging colonized ng mga Espanyol. It start from that mind. So, kung gusto nating magbago, kailangan baguhin natin yung ating pag-iisip. Paano natin mababago yung ating pag-iisip? Depende yan sa lagi mong nakikita, lagi mong napapanood, lagi mong nadadigest. No, hindi mo nakikita kunyari, habang nagbabasa ka or habang nag-scroll ka, parang nagda-download yan sa isip mo Nalalagay yan dito, yung mga TikTok na mga sayaw-sayaw, mga babaeng sexy, nalalagay lahat yan dito, napoprogram yan dito lahat sa utak mo, mga kapatid. Diba? Wala namang inborn rapist, mga kapatid, na nasa katawan na niya yan, kaya siya rapist. Hindi. May mga dinownload mo na yan sa utak niya bago nag-manifest sa katawan niya. Yung mamatay tao, hindi naman yun inborn na killer siya. May mga ginawa siya sa buhay niya na nag-download siya ng mga inis, mga galit, mga sama ng loob, mga negative things, tasamaan pa ng demonyo. At kung anong nasa utak, magmamanifest naman yun. Amen? Pero pag nagbasa tayo ng Bible, lahat ng mga toxic na napanood natin sa Facebook, yung mga ghost project na yan, yung mga corruption na nangyayari, once na nagbasa tayo ng Bible, detoxifier ang Bible. Amen. At doon, inaalis ng salita ng Panginoon ang lahat ng mga toxic na bagay na pumasok sa ating isip. Amen? Amen. Diba? Pag may isang bata na nagmura, sinasabi sa agad natin, saan mo narinig yan? Saan mo natutunan yan, ha? Sino nagturo tayo yan? Ganyan, mga kapatid. Dahil alam mo, hindi naman yan lalabas sa kanya kung hindi niya narinig sa iba. So tayo din, mga kapatid, when we read the Bible, we absorb the Word of God, and nare-renew yung ating mind. Amen. Hindi na tayo parehas mag-isip kung paano ang mundo mag-isip. Amen? Paano ba ang mundo mag-isip? Sa kamunduhan, ang success daw ay ano? Pag may pera ka, mayaman ka, sikat ka, marami kang kaibigan, wow, successful ka. Pero pag nagbasa ka ng Bible, hindi, ang layo Sabi ng Bible, what profit for a man if he gain the whole world and lose his own soul? Anong halaga na nasa iyo, maangkin mo ang mundo, pero ang kaluluwa mo ay pupunta ng impyerno. So iba ka na mag-isip, yung mundo, puro sila pera, 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 ikaw, hindi, ang pinaka-importante yung kaluluwa mo. Saan mapupunta ang iyong kaluluwa? Sa kamunduhan, ang pag-iisip nila ay ang beauty ay nakadepende sa panlabas. Right? Ang taong gwapo, maganda, ay kung maputi siya, matango siya. Kaya kita mo, daming mga tao ngayon. Talagang nagpapa-inject ng sangkatutak na glutathione, mga kapatid. No? Pampaputi. Makita natin mga lipo, bawas ng puwet, palaki ng puwet, no, mga kapatid. Tapos may iba, yung mga ilong nila noon na parang kamatis na malaki. Ngayon, parang Toblerone na, mga kapatid, yung kanilang mga ilong. Sobrang dami nilang ginagawa. Kasi nga, kinondition yung mind nila ng mundo na ito ang beauty. Yung height, yung itsura, yung tangos mo. So ikaw naman, kung gano'n ang mindset mo, edi obsessed ka ngayon maging maganda, maging gwapo. Pero pag naktilin na natin yung Bible, anong sabi ng Panginoon? Kayo ay tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos ay tumitingin sa puso.
Para sa Panginoon, ang totoong beauty ay yung katayuan ng ating puso, mga kapatid. Kaya kung nakikita lang natin yung puso ngayon ng bawat isa, may kita natin sino yung pangit talaga. No? Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, no, na tinan mo yung katabi mo, di ba? Katamtaman lang tayo. Hindi naman hindi naman sobrang pangit. Hindi naman din tayo sobrang gwapo at maganda. Sakto lang. Amen? Alam niyo sa Bible, lahat ng masasama, mga gwapo eh. Pati yung mga magaganda eh. Praise God. So, we must renew our mind. Sa kamunduhan, ang isip nila, ang kayamanan, ginto, pera, pilak. Pero sa Bible, ang kayamanan ay maging kontento ka sa Panginoon. Praise God. So, kung wala ang Word of God, matagal ka ng brainwash ng society, ng media, ng television. Buti na lang may Word of God, mga kapatid. Nare-renew yung ating mind. Basahin natin yung Philippians chapter 4, verse 8. Basa po, Brother Eric. Philippians 4:8. Tapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan ay isipin ninyo ang bagay na ito. Yan. Ano lang doon iisipin natin? Yung mga pure, lovely, right? Yun lang dapat ang ating iniisip. Kasi kung anong dina-download ng utak mo, magmamanifest yan sa iyo. Right? Subukan mo lagi manood ng horror movie. So na araw, kahit iihi ka, magpapasama ka pa. Matakutin ka na. Kasi yung mind mo, na-download yung mga multo-multo na yun eh. Diba? Lahat na lang may tamang hinala. Parang may ano sa ilalim. Parang may gumalaw. Yung pala, hangin lang, mga kapatid. Kasi natanim na mga kapatid sa isip mo. Pag lagi ka manood ng mga documentary, mga kapatid, ng mga patayan. Lalo na sa Soko. Takot ako dati sa Soko. Boses ni Gas Abelgas. Dito, sa lugar. Ganun si Gas Abelgas. Tapos, at sila'y magkasama sa bahay. At unti-unti, sa hindi inaasahan, sinaksak niya. Ganun. Magkakasama sa bahay, sinaksak. Kaya minsan, pag nanonood ako nun, natatakot na ako sa mga kasama ko sa bahay. Makasaksakin din ako nito. No. So kung ano ang, yun nga, dina-download ng isip natin, yun ang magiging tayo. Pero pag ang mind natin, everyday nakababad sa Bible, kababad sa Word of God, Hallelujah. walang fear. Amen. Laging may hope, laging may pag-asa. Iba yung pananaw mo sa buhay, iba yung pananaw mo sa mundo. Thank you, Lord. Lahat sila depressed na dahil COVID, pero ikaw, hindi, God is still good. Yes. Kasi, ang download ng utak mo ay salita ng Panginoon. Yes. Number 3, mga kapatid, you experience true peace. Wow. Okay, true peace. Right. Totoong kapayapaan. Basahin natin ang Psalms 119, verse 165. Gusto ba magbasa ni Mimi? My man. Ay, May? Maybe 100. Sige, pabasa mo sa kanya, Ninong. Psalms 119, verse 165. 119, Verse. verse 165. 165. Sige. Sige, May. Basa, May. Yung Tagalog, Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila nagsisiibig ng iyong kautusan at sila'y walang kadahilanan.
ikatitisod. Yan. Oh, galing ko magbasa. Ayan. Very good. Kapayapaan daw ang natatanggap ng taong umiibig sa kanyang kautusan. Amen. Amen? Alam niyo mga kapatid, masaya naman talaga ang buhay kung susundin lang natin yung Word of God. Amen. Kaya lang naman humihirap ang buhay pag nag-disobey tayo eh. Diba? Tapos pag nag-disobey tayo pa ang nag-emote. Ba't ganito? Ba't ganito? Buti ang Panginoon, hindi sumbatero eh. Praise God, kung nanunumbat ang Panginoon na, ikagawan mo yan eh. Diba? Pero hindi ganoon ang Panginoon, mga kapatid. Parang, diba? Parang sa pagdadrive lang yan eh. Kung sumunod ka naman sa mga traffic rules, may peace ka eh. True. Kahit may police pa dyan, di ka natatakot kasi alam mo, wala ka namang binayolate. Pero kung alam mo, may binayolate ka, mga kapatid, May violate ka. may pulis lang eh na magkakape lang sana, kabado ka, nanginginig ka. Nahuli ata ako. Nagiging komplikado yung buhay mo ngayon dahil nag-disobey ka. Yes. Parang nung panahon lang yan ni mga kapatid ni Duterte, sabi niya, yung mga nanlaban, no, ng mga drug addict, ay pag lumaban, papatayin. Kung tayong mga hindi naman nagda-drugs, hindi naman tayo natatakot, hindi naman tayo kinakabahan. Pero yung mga violator ng law, ay talagang kinakabahan, mga kapatid. So there is peace, mga kapatid, basta tayo ay nasa tamang relasyon sa Panginoon. Yung mga balita ngayon, hindi nagbibigay sa atin ng peace. Social media, hindi nagbibigay sa atin ng peace. Pag titingnan natin yung bank account natin, mas lalong nawawala yung ating peace, mga kapatid. Praise God. But the Word of God gives us peace. Amen. Bigyan tayo ng kapayapaan. Amen. Isaiah 26 verse 3. Pakibasa po, Sister Princess. Isaiah 26 verse 3. Napakagandang talata nito, mga kapatid. Yeah. verse 3. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. Amen. Sino daw ang may peace? Whose mind, whose thoughts is fixed in you. Amen. Pag si Lord ang puno ng ating kaisipan, merong peace. Praise God. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan mamatay bago mag-rest in peace. Pwede kang magka-rest in peace kahit buhay ka pa. Right. At yun yung peace na natanggap natin Thank you, Jesus. sa Panginoon. Amen? Amen. So pag na kay Lord ka, meron kang peace, mga kapatid. Meron kang peace of mind. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo, rest in peace. Praise God. Sa presensya ni Lord. parang may mga natakot, mga kapatid. Hallelujah. Ang totoong peace ay hindi yung walang problema. Ang totoong peace, yung focus ka. Amen. Peace be with you. Focus ka sa Panginoon, mga kapatid. Yun ang tunay na peace. Hindi nakadepende sa panlabas, kundi yung saan nakafocus yung isip mo. And when you read the Bible, nararamdaman mo yung kapayapaan na yun. Pag may sakit ka, basahin mo yung Bible at mababasa mo doon, I am the God that healeth thee. By your stripes, by His stripes, we are healed. Magkakaroon ka ng peace. Pag malungkot ka, pag nag-iisa ka, basahin mo yung Bible. Makikita mo doon, I will never leave you nor forsake you, even unto the ends of the earth. Pag ikay nanghihina, basahin mo yung Bible at mababasa mo doon, my grace is sufficient in thy weakness. Let the weak say, I am strong. Pag may pangailangan ka, basahin mo ang Bible at mabasa mo doon, my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Amen. So lahat, mga kapatid, basahin lang natin ito, tiyagain lang natin. Lahat po ng ating mga agam-agam, kumbaga, ay nasusolusyonan
sa pagbabasa ng Word of God. Sa John chapter 14, verse 27. Si ano naman magbasa? Yung kapatid naman? Kapatid. Chelsea. Chelsea? Nahiya ka? O, sige, si Kuya muna. Kuya Kyle. John 14:27. Peace I leave without you. My peace I have with you. I don't not give to you as the world give. Do not let your heart be troubled. Amen. So sabi ni And do Jesus, not afraid. peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world. Kasi ang world peace, hindi naman yun totoo eh. Pero si Lord, nasa Kanya ang totoong kapayapaan. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Have peace of mind. Praise God. Kasi kung mag-overthinking ka, maano ka talaga, mababaliw ka. No, sa Bisaya pa, mabuang ka sa stress. Paano na lang to? Paano na lang to? Paano na lang to? Diba? Parang ano lang yan eh, hindi pa nakasakay ng kabayo. Dami nang inisip. Pero pag sakay mo dyan, tapos nahulog ka, tapos ano yung leeg mo, nabalik ka, tapos ano, mamatay ka, tapos saan na tayo kukuha ng panggastos sa kabaong mo. Eh, hindi pa nga sumakay ng kabayo, patay na, di ba? Hallelujah. Pero kay Lord, nandoon mga kapatid. Meron tayong peace na, Lord, hindi ko alam ang future, pero alam ko, Lord, hindi mo ako pabayaan. In that future. Hey, praise God. Sabi nga, because He lives, I can face tomorrow. Number 4, mga kapatid, you become a better person. You become a better person. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi po dito mga kapatid, all scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man of God may be equipped, having been thoroughly equipped for every good work. Praise God. Mas magiging mabuting tao. So kung masama ka, nabasa ka ng Bible. Praise God. Babait ka. Amen? Hallelujah. Ang Bible, lagi tayong tuturuan niya na magkaroon ng integrity. Ang Bible, lagi tayong tinuturuan niya na we must be a man of character. So, hindi naman instant na magiging mabait ka, pero unti-unti. Parang tinatawag na baby steps, unting hakbang. Kanta pa namin nila Ninong sa ni Brother Greg, one day at a time, sweet Jesus. One day at a time, at dahan-dahan, makita mo yung pag-improve mo. Praise God. Kasi pagbasahin mo yung Bible, matututo ka sa story ni Joseph, na hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kapatid niya kahit ginanon siya. Tinukso siya ni Potiphar, hindi siya nagpatukso, mga kapatid. So parang nai-inspire ka doon na, kailangan ako din ganyan. Pag may nagtukso sa akin na, hindi pala si Potiphar, asawa ni Potiphar. Hallelujah. Parang bakla naman yan ko si Potiphar. Asawa ni Potiphar. Hallelujah. So matuto tayo kay Job, na kahit lahat pinaka-worst trials nang naranasan niya, pero hindi siya nag-give up ng kanyang faith. Matuto tayo kay David, kahit maliit lang siya, laki-laki ng Goliath, hindi siya natakot. Kasi, sabi ni David, mas dakila ang Diyos ko kaysa sa iyo. Amen. We can relate. Kay Jonah, kinain ng whale. Paboritong kwento yan sa children's panakot sa mga bata. Ayan na, pagpasaway kayo ha, kainin kayo ng whale. Ganon. Turuan tayo doon sa Bible ng kwento ni Abraham, kwento ni Paul, kwento ng prodigal son, kwento ni Jesus. At ma-inspire tayo na gayahin sila. You become a better person. Ang Bible, ang nakita ko sa Bible, never kang tuturuan ng Bible maging masama. Ewan ko bakit galit sila sa Bible. Ang Bible, ang tinuturo nito, maging good citizen ka. Sa Bible, tinuturuan tayo, respetuhin nyo ang government kahit mga unbelievers sila. Nasa Bible yun. Di nga tayo sinabihan na
mag-lead ng rally, ng revolution na ibagsak, kaya naman, no? Apostolic of Christ Church, nag-lead ng rally doon. Masyado nang mahal yung spaghetti. So, nakakaya ng ganun, mga kapatid. Praise God. So, ang Bible, tinuturuan tayo na sa amo nyo, o pag may amo kayo, igalang nyo ang amo nyo, maging mabuting tao kayo. Sinasabi ni Ninong, be a blessing. Maging blessing kayo. Sa Bible, tinuruan tayo ng Bible na pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. O pag, tinuruan tayo na mahalin ang iyong kaaway. Saan ka makita ng ganun? Mahalin mo, kaaway mo. Ginanyan ka na lahat-lahat. Sabi pa ng Bible, mahalin mo. Sa Bible, tuturuan tayo dyan na kayong mga asawang lalaki, maging mahalin nyo ang asawang babae. At maging tapat kayo. Sa Bible yun. At kayo namang mga asawang babae, magpasakop kayo sa asawang lalaki. Nasa Bible din yun, mga kapatid. No, kasi nga, ang pinaka-challenge sa lalaki, maging tapat. Ang pinaka-challenge sa babae, magpasakop. Kaya sabi ng Bible, lalaki, maging tapat, babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Wala nang nag-i-amen. Hindi ka nag-amen, Sister Princess. Nasa Bible yun. Oh. Nasa Bible din, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Gusto mo ba yung anak mo lalaki ng mabuting tao? Gusto mo ba yung anak mo na hindi mauwi sa iba't ibang mga droga at kasamaan? Turuan mo ng Word of God yan. Praise God. Sa Bible, turuan tayo maging better husband, maging better wife, maging good citizen. Sinabi nga sa Bible na kung ikaw ay na-convert, nakakilala ka sa Diyos at yung asawa mo unbeliever pa, sinabi nga ng Bible, huwag mo hiwalayan yung asawa mo porket unbeliever siya. Sabi nga ng Bible, ipagpatuloy mo siyang mahalin dahil baka in some way, mawin mo din siya sa Panginoon. Tinuro din yun sa Bible, mga kapatid. Tinuruan tayo ng Bible, paulit-ulit, to respect one another, to be kind to one another. Paulit-ulit yan sa Bible. Sinabi sa Bible na you must love one another. Sinabi sa Bible, you must forgive. Ibang-iba sa prinsipyo ng mundo. Sa prinsipyo ng mundo, ganti yan eh. Diba? Kung makikinig ka sa payo ng mga kaibigan mong walang Diyos, hay naku be, kung ako yan, mapapatay ko yan. Kung ginawa yan sa akin, sasampal ko yan. Yan yung mga salita ng kamunduhan. Pero salita ng Bible, tawarin mo. Yan, patawarin siya, nakakainis naman. Hallelujah. But if you just obey the Word of God, you will become a better person. At sasabihin ng mga unbeliever, iba ka. Iba yung aura mo, iba yung isip mo, iba ka magsalita. Kasi punong-puno ka ng Word of God. Then last, mga kapatid, is you discover your purpose. Na may purpose ka pala sa buhay. Amen. Nalaman mo saan ka nanggaling, at nalaman mo saan ka dadalhin ng Diyos. Nalaman mo na hindi ka pala galing sa unggoy. No? Kahit mukha kang unggoy, hindi naman ibig sabihin na... Kasi yung evolution theory, nagsimula ka lang na amoeba, na... Anong tawag doon yung ano ng mga palaka? Yung maliit? Butete. Ayan. Naging butete, tas naging palaka, tapos naging kalabaw, tas naging unggoy, tas naging Kuya Greg. Yun daw yung evolution. Yan ang tinuturo ng evolution theory. Diba mga kapatid? San-san lang tayo nanggaling. Tapos, million years from now, mag-evolve naman din daw tayo. Ano naman kayang klaseng anyo tayo? Praise God. But the Bible says, we are made in the image of God. Amen. Kasi kung wala palang lumikha sa atin, at wala palang purpose nung pag-exist natin, bakit pa tayo ganito? Ba't pa tayo nag-aaral? Ba't pa tayo nagtatrabaho? Ba't pa tayo nagsusumikap sa buhay? Kung darating ang panahon, mamamatay tayo, tapos magiging molecules na lang tayo na palutang-lutang. There's no sense sa buhay. But when we read the Bible,
nakita natin na meron palang dakilang purpose si Lord sa lahat ng bagay. Isaiah 43 verse 7, mga kapatid. Bilisan ko na dahil masarap yung inihaw. Praise God. Isaiah chapter 43 verse 7. Everyone who is called by my name and whom I have created for my glory. Bakit ako nag-exist sa mundo, Pastor EK? You are created to give God the glory. Amen. Praise God. Kung ang life mo, focus ka lang sa pera, sa ano. So, paano kung nagawa mo yun? Ano nang next mong gagawin? Wala na, empty ka na. Pero pag nakita mo sa Bible, sabi dito, nilikha ka to give God the glory. Sabi mo nga sa katabi mo, you were created to give God the glory. Amen. So, lahat ng ginagawa natin is for the glory of God. Thank you, Lord. Amen? So, ngayon, inspired ka na magtrabaho kasi ang isip mo, magtatrabaho ako to give God the glory. Amen. Mag-aaral ako ng mabuti to give God the glory. Papasok ako sa ministry to give God the glory. So, ang ganda na ng direction ng buhay mo kasi hindi ka pala amoeba na naging unggoy na magiging kabayo in the future. Praise God. The Word of God teach us na hindi tayo aksidente. We were intentionally designed, created by God. We were made for His glory. So, ang Bible, shinif ang ating isip from self-centered to God-centered life. So, dati, puro self mo lang iniisip mo. Pero ngayon, about God. Mr. Princess, nakaraan, parang magpo-post siya ng something. Pero nagdududa siya, sabi niya, nahiya ako i-post baka i-bash ako, ganyan. Sabi ko sa kanya, gawin mo para kay Jesus. Yun ang isipin mo. Huwag hindi para sa sarili mo. Gawin mo para sa Panginoon. Praise God. So nakakuha tayo ng confidence. Gawin yung mga bagay na gagawin natin kung alam natin magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So meron tayong mga ilang testimony, no? Try nyo mga kapatid, no? Sa Pilipinas, matagal din ako minister sa kulungan. Meron ding prison ministry. And nakita ko doon na marami akong na-encounter na mga nasa kulungan, presuhan na ang parusa sa kanila, lifetime na. Lifetime imprisonment. Pero hindi mo makita yung hopelessness. Hindi mo makita na parang discouraged sila. Hindi mo makita na parang galit sila sa mundo, galit sila sa buhay. Makita mong masaya sila kahit doon na sila mabubulok sa kulungan. Bakit? May Bible doon. At pag bored sila, ito ang binabasa nila. At doon nagkakaroon sila ng hope. Kakaroon sila ng pag-asa sa buhay na hindi porket nagkasala sila dati ay wala na silang kwentang tao. May halaga sila. At isip nila, kahit mamatay kami dito, ayos lang, si Jesus nag-aantay sa amin sa heaven. Praise God. So yung mga tao sa kulungan, saan sila nakakuha ng pag-asa? Bible lang mga kapatid. Bible lang talaga. Praise God. Si Mary Jones, isang Welsh girl noong 1700s, naglalakad siya ng 26 miles ng nakapaa, makakuha lang ng Bible. Sobrang pulubi niya mga kapatid. Sobrang pulubi niya. Nag-ipon siya, umabot pa ng 6 years para makapag-ipon siya. Makabili lang siya ng Bible. At maraming na-inspire sa kanyang life na nagkaroon ng mga Bible Institute na pinangalan sa kanya, mga kapatid. Sa Australia, maraming mga doctors ang nag-testify na yung mga pasyente nila, mga kapatid, ay nalalabanan nila yung lungkot. Dahil habang nakaganon lang sila sa, ay nagbabasa po sila ng Bible. Marami daw silang nakita doon na gumaling, pinagaling ng Panginoon, at may iba naman na they died peacefully. Hindi sila namatay na parang nagsisisi, na puno ng regrets. But they died with joy, with peace in their hearts. Sa anong paraan? Sa boredom nila, basa lang sila ng Bible. Basa sila ng Bible. At doon, nakita nila ang pag-asa ng buhay. Ang pinaka-importante sa atin,
ay hindi yung ating physical, kundi yung ating kaluluwa. So I encourage everyone, kung tayo po ay may budget, bili po tayo ng Bible. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo maintindihan sa una. Marami po tayong Tagalog Bible, meron pa ba tayong sobra? Ng Tagalog Bible or no? Wala na. Papaano ako? Anytime, meron naman tayong dito, connection na lang, pwedeng Yung English Tagalog para... diglot. Oo, yung ganito. Para at least... Yan. And kung mahirap yung KJV, marami pong ibang translation na mas madaling maunawaan. Mayroon tayong NLT, meron tayong ESV, praise God. Ewan ko magkano ang Bible dito sa mura lang. New Zealand. Mura lang. Yung English, mga around 15. May 30. Meron pang 30. Tapos meron din yung maliit. Praise God. So mag-invest tayo mga kapatid. Kabili tayo ng Bible at magbasa tayo ng Bible. May kita nyo yung malaking pagbabago sa inyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon.